Bakit nga ba pipiliin ng isang politiko ang tsismis kesa sa isang direktang testimonya? Dito sa ating pagsusuri, titingnan natin ang isang analysis kung paano ba nagiging isang political weapon ang ingay at ano ang posibleng nasa likod nito. Tara, simulan na natin! Dito nagsisimula ang lahat. Sa isang side, meron tayong testimonya ni Ramil Madriaga, isang insider ika nga na may first-hand knowledge. Sa kabilang banda naman, may 18 dating marino na ang bases, well, hearsay lang o sabi-sabi. So, dalawang magkaibang kwento at yung naging pagpili sa pagitan ng dalawang yan ang pinakasusi sa buong analysis na to. At yan talaga ang malaking tanong, di ba? Kasi ayon sa source na ating sinusuri, hindi raw ito isang simpleng pagkakamali lang. May mas malalim na diskarte sa likod nito at yan mismo ang aalamin natin. Okay, punta na tayo sa unang bahagi. Dito, makikita natin kung bakit sinasabi ng source na ang buong pundasyon ng isyong ito ay isang sinadyang desisyon. Ang pangunahing argumento ng source, malinaw na malinaw, ang desisyong ito ay hindi aksidente. Isa raw itong palabas, parang political theater. May script, may timing, at ginagamit bilang isang tool para sa isang partikular na political agenda. At itong quote mula sa source, parang ito na yung summary ng lahat. Hindi raw ito tungkol sa pagiging patas o sa paghanap ng katotohanan. Tungkol daw ito sa pagkiling na binalot lang sa magandang public relations. Ngayon, sa ikalawang seksyon, himayin natin ng mabuti yung dalawang magkasalungat na testimonya na inilahad sa analysis. Pero bago yan, linawin muna natin, ano ba talaga yung hearsay na yan? Well, sa pinakasimpleng salita, ito yung impormasyon na narinig mo lang mula sa iba. In short, chismis. At napaka-importante ng konsepto na to para maintindihan natin yung buong sitwasyon. Tingnan niya tong table na to. Dito, sobrang linaw ng pagkakaiba. Yung testimonya ni Madriaga, direkta, may mataas na personal na panganib para sa kanya at punong-puno ng detalye, mga pangalan, petsa. Samantala yung sa 18 dating marino, hearsay, mababa ang risk sa kanila at walang kahit anong konkretong ebidensya ang nailatag. At dito papasok yung isang medyo nakakagulat na point galing sa source. Para raw sa ilang political actors, yung pagiging mahina ng hearsay, hindi yun problema. Yun mismo yung bentahe. Bakit kamo? Kasi madali siyang ihulma, madaling baguhin, at pwedeng palakasin sa pamamagitan lang ng paulit-ulit na pagsasabi. Sa ikatlong section, dito na natin titingnan yung teorya ng source. Ano ba talaga yung motibo sa likod ng lahat ng ito? Ipinapakilala ng source ang teorya ng distraction gamit itong napakatalinghagang linya na to. Ang punto, kung may problema ka sa sarili mong bakuran, kumawa ka ng mas malaking ingay tukod sa problema ng kapitbahay mo para doon mapunta ang atensyon. Ayon sa source, ito raw yung halaga ng pondo para sa flood control sa Navotas mula 2021 hanggang 2025. 6.7 bilyong peso. Isang napakalaking halaga at ayon sa analysis, isang posibleng malaking dahilan kung bakit kailangang ilihis ang atensyon ng publiko. At para mas makita nyo ang scale nito, tingnan nyo tong chart. Grabe yung tinatawang ng source na pagsabog sa budget ng syudad. Mula 900 million, biglang lumobo sa 5.3 billion. Sabi ng source, ang ganitong kalaking pagtaas, dapat may katapat na malinaw na resulta. At bukod pa raw sa issue ng baha, inilista rin ng source ang iba pang mga lokal na problema na posibleng gustong pagtakpan mula sa sinasabing conflict of interest hanggang sa mga tanong tungkol sa paboritismo. Ito raw yung mga issue na gustong ilihis mula sa spotlight. Okay, punta na tayo sa ika-4 na seksyon. Dito, ilalagay ng source ang lahat ng ito sa isang mas malawak na political context. Ayon sa analysis, itong ganitong klaseng kilos ay bahagi raw ng isang mas malaking political strategy. Dito sa framework na to, ang katotohanan ay pwedeng maging flexible at ang pinakaimportante sa lahat ay ang katapatan sa mga kaalyado. So paano raw to ginagawa? Well, ayon sa source, may sinusunod na playbook. Una, sinasala ang informasyon base sa kung sinong nagsasabi, hindi kung anong sinasabi. Pangalawa, ginagamit yung ingay at volume para lunurin yung katotohanan. At pangatlo, ginagamit ang dami-dami ng boses, dami ng akusasyon bilang pamalit sa kalidad o sa ebidensya.
At ngayon, para sa ating huling seksyon, ibubuod natin yung final diagnosis ng source sa buong sitwasyon. In summary, narito ang 4 na pangunahing konklusyon ng source. Ang lahat ng ito ay tungkol sa pagkiling o pagpili kung sino ang papakinggan, distraction para ilihis ang atensyon, pag-iwas sa sariling mga issues, at siyempre, pagprotekta sa mga political allies. Isang diskarte, hindi isang simpleng paghahanap ng katotohanan. At itong linyang ito mula sa source, parang ito na talaga ang nagsasara ng buong argumento. Ang sinasabi nito, kung sa simula pa lang ay chismis na ang pundasyon mo, malinaw na hindi katotohanan ang gusto mong marating. At dito natin tatapusin sa isang tanong para sa ating lahat. Sa mundo natin ngayon na sobrang ingay at puno ng impormasyon, paano nga ba natin matutukoy kung anong totoong ebidensya at kung anong ingay lang na idinasenyo para lituhin tayo?